President ng transport group na Piston. Magandang umaga po sa inyo, Kamodi. Magandang umaga po, Sir Randy, at siyempre sa ating mga taga-subaybay. Magandang umaga po sa lahat. Apo. Sir, kamusta na po yung base po sa inyong pakikipag-usap sa inyong mga miyembro, yung pamamahagi ng subsidy o ng ayuda mula po sa DSWD para po sa inyong sektor? 100% ba ng inyong mga miyembro nakatanggap na? 100% hindi pa po. Bakit ho? Dahil wala pa yung sa jeep? Opo, tayo naman ay nag-file tayo, nag-file po tayo sa LTFRB ng halos mahigit na 3,000 na mga membro natin, mga driver at mga operator. Pero hanggang sa ngayon ay yung ating mga membro pag may nababanta ng mga payout o yung mga ay pumipila, pero ang masakit ay hindi naman natin sinasabi na zero, pero talagang malaki pa yung porsyento na hindi talaga nakakatanggap pa nung sinasabing subsidiya. Opo. Ibig sabihin po, mga ilang percent po ng mga miyembro ng Piston ang hindi pa ho nakatanggap ng subsidiya? Una ho sa lahat, in Metro Manila muna. Baka po kung dito sa Metro Manila, yung nakakatanggap pa lang, nasa 5% pa lang. 5% pa lang? Opo. Bakit kasi po ganun? Sa Pasig, ang isang nag-file po tayo sa galing sa Pasig, 150. Batay po sa report ay 5 pa lamang yung nakakakuha nung ayuda. Dito po sa Cubao ay yung biyaheng Cubao Divisoria at Espanya, halos nasa 12 pa lamang yung nakakakuha. At ganun din halos sa Novaliches po. Kaya kahapon tayo po ay muling nakipagtalastasan kay Chairman Vigor Mendoza at inilatag nga po natin yan at nakipag-usap din tayo sa LTFRB NCR kahapon. At mayroon uli silang panibagong pinasusuliti na mga pangalan. Kaya magsusumiti uli tayo ng ilang mga pangalan pa uli hanggat yung unang isinumiti natin ay sabi ng NCR ay nasa DSWD na. Pero hanggang sa ngayon nga ay wala naman. Minimal pa lang. Opo, minimal pa lang talaga yung nakakatanggap. Kasi March 25 ho nagsimula yung pamamahagi ng 5,000 pisong ayuda para sa mga PUJ in Metro Manila. Ano ho kaya naging problema po? Bakit ho 5% pa lang ang nakatanggap? Meron ho bang kinalaman yung PUV modernization? Baka yung iba ho hindi na nag-renew ng kanilang prangkisa? Ang tingin natin ay nakaka-apekto ito. Pero malino naman kay Chairman Vigor Mendoza na hindi usapin ito ng ikaw ay nag-corporation, ikaw ay nag-koperatiba. Kahit po yung mga non-consolidated ay bibigyan, At wala naman silang sinasabi na hindi bibigyan. Pero tingin natin na isa ito doon sa nagiging tungtungan at inuuna yung mga nag-koperatiba at mga nag-corporation. Kaya sabi natin ay baka pwede namang baka pwedeng bilisan din kasi siyempre yung lalo na sa kalagayan ngayon ng ating sektor ay talagang sabi nga natin patuloy na bumubulusok yung kabuhayan Kasi talagang halos ngayong araw ay 20 pesos yung muling itinaas sa presyo ng diesel. Halos umaabot na tayo ng 165 hanggang 170. Sa mga probinsya po, ganun na. 170 na ho Opo. Sa Baguio po ay nasa 185 na. Tsaka ganun din po sa Bicol. Na depende ko sa nakatayong gusalin at depende ko anong region. Bagamat ito po ay sabi natin, hindi naman talaga ito yung makakaresolba doon sa kasalukuyang kalagayan natin ng sektor. Pero dahil naman may galing naman yan sa buwis ng mga mamamayan, ay marapat lamang na maibalik ito sa ng tulong. Kaya lang talagang dumadaan nga sa butas ng karayom. Opo. Kaya yun po yung kalagayan natin sa ngayon. Ano hong masasabi po ninyo na yun nga ang sinasabi po ng pamahalaan meron naman pong ginagawang mga paraan, although 1 month na po yung giyera sa Middle East, pero up until today ang medyo ibinibida po sa atin ito ho yung kanilang paunang tugon. Opo.
Opo, kayo po ba ay kontento o nababagalan o sapat lang ho yung Una. ginagawang... Una, hindi tayo kontento kasi hindi naman yun yung magre-resolve dun sa kalagayan natin. Pangalawa, mabagal yung proseso, maraming dinadaan ng butas. Sabi nga natin ay nagkakahihimatay na yung mga driver sa kapipila. Mm-mm. Pero pagdating nga sa actual ay wala namang nakukuha. At kahapon ay meron din tayong mga kasama kahapon na may hawak din silang mga pantawid pasada card pero wala naman laman. At inanon din natin ito kahapon sa LTFRB at saka doon sa Central at saka sa NCR. Mhm. Ang sa atin ay kung seryoso talaga ang gobyerno na tulungan ng ating hanay, ay sabi nga natin dapat hindi lang yung ating sektor, kundi dapat yung isipin ng gobyerno ay yung pangkabuuan. Kaya mas ang itinutulak natin ay yung talagang pagtanggal do sa usapin ng mataas na buwis sa produktong petrolyo para hindi lamang ang isang sektor yung makinabang, kundi makinabang din yung ating mga mamamayan. Mhm. At ano ang inyong reaksyon, panghuling tanong na lamang po, Kamodi, doon po sa posibleng madesisyonan po ni Pangulong Bongbong Marcos yung pagtatapyas o kaya po ay pagbawas po sa excise tax at VAT sa langis? Ang tingin natin ay hindi dapat tapyas. Ang tingin natin ay dapat tanggal, Kasi napatunayan naman natin. Halimbawa sa ngayon ay sa diesel 6 pesos per liter, sa gasolina 10 pesos. Pag isinama po yung VAT, halos sa ngayon ay 25 pesos per liter na. Kaya ang tingin natin ay hindi lang dapat tapyasan, kundi talagang totally na natanggalin na itong matataas na buwis sa produktong petrolyo at yung ipagtanggal din doon sa old regulation law. Kasi mismo nga ayon siya ng gobyerno, ay sinasabi nila na nakatali yung kanilang provision doon sa batas, hindi sila makagalaw at laging sinasabi ng Department of Energy yan, kaya hindi raw nila makontrol yung presyo. Kaya sa atin ay tanggalin itong mga batas na ito sapagkat sa mahabang panahon na umiiral to sa ating bansa, hindi naman talaga nagdulot ng kaginhawahan, hindi lamang sa anin ng mga driver, kundi sa ating mga mamamayan. Bagkus itong mga batas na ito ay nagdulot lamang ng karapatan ng mga malalaking mga negosyante katulad ng Shell, Caltex at ng Petron, na sila na lamang yung nagtatakda ng presyo ng petrolyo dito sa ating bansa. Kaya sabi natin, isa bansa yung industriya ng langis, ibalik sa kontrol ng gobyerno para tayo po yung nagdidesisyon. Opo. Maraming salamat po sa inyong panahon, Kamodi Floranda. Mag-iingat po kayo. Salamat po at ingat din po kayo palagi. Opo. Si Kamodi Floranda po, ang National President ng Grupo